Samantala, suportado naman ng Department of Interior and Local Government ang pagpapaliban sa barangay at sangguniang kabataan elections. Samantala, nakatakda namang maglabas ng desisyon ng Senado hinggil sa naturang issue sa Setyembre 1. Ria Fernandez sa detalye. Sang-ayon ng karamihan sa mga dumalo kabilang na ang ilang senador sa pagdinig ng Senate Committee on Local Government na ipagpaliban ng barangay at sangguniang kabataan o SK election sa susunod na taon o sa 2018. Isa na rito si Interior and Local Government Secretary Ismael Sueno. Paliwanag ng kalihim, ito'y para hindi na maantala ang pagpapatupad ng mga proyekto ng mga lokal na pamahalaan dahil sa election ban, lalo pat katatapos lamang ng pambansang halalan noong Mayo. We already have lost 90 days in the last elections. At saka yung implementation, marami ng projects na hindi pa natapos ang implementation. Ang iba, hindi pa nga naumpisahan. So, kawawa naman yung mga tao natin sa barangay, yung salin lalo na. Ayon pa kay Sueno, mainam na gamitin na lang ang 6 na bilyong pisong pondo sa halalan sa pagpapatayo ng rehabilitation centers para sa libu-libong drug surrenderies. Pero kapwa nais nila Senadora Risa Hontiveros at National Youth Commission Chairperson Aiza Seguera na ituloy ang SK elections. Paliwanag nila dapat nang ipatupad ang SK Reform Act dahil 3 taon nang walang kinatawan ang mga kabataan. And I think it's also one of the reasons kung bakit medyo laganap din po ang proliferation ng droga sa mga kabataan. Kasi po ang SK po sana ang pwedeng maging katuwang ninyo sa paglaban dito. Handa ang Commission on Elections anuman ang magiging pasya ng Kongreso. Pero apela ni COMELEC Chairman Andres Bautista, sana'y makapagdesisyon ang mga mambabatas bago ang Setyembre. We are neutral. We can proceed with the elections if you so wish in October 2016. But we are also okay if in case you would like to postpone it. Sakaling postponement ang desisyon, sinabi ni Bautista na sanay sa 2017 na lamang i-reset ang halalan imbes na 2018 para hindi sumabay sa kanilang paghahanda para sa 2019 midterm elections. Hindi naman daw masasayang ang mga balotang naimprenta na dahil maaari pang magamit ang mga ito sa bagong schedule ng halalan. Maliban na lang daw kung pagsasabayin ng barangay at SK elections at ang Constitutional Convention o CONCON. Sa September 1, inaasahang ilalabas ng Senado ang desisyon nito. Para sa PTV News, Ria Fernandez. Ako po si Cathy San Gabriel. Subscribe na sa PTV YouTube channel. I-click lang po ang subscribe button.